The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions, searching for rest. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na nandito ngayon sa ating simbahan, at gayon din na mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan, kasama natin sa pamamagitan ng Facebook Live. Pinagdarasal din natin ng ating mga OFW, sana'y sila'y maging matatag sa gitna ng mga pagsubok din na kanilang pinagdadaanan. Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. Hindi tatayo ang isang bahay kung hati-hati ang mga naninirahan at nananahan dito. Ito yung mensahe ng ating ebanghelyo ngayon sa pagpaparatang ng mga tao kay Jesus na galing sa demonyo ang kanyang kapangyarihan. Pinapaliwanag ni Jesus sa mga tao paanong mangyayari yon. Nakakalabanin ko ang sarili ko, o kaya si Satanas kakalabanin niya ang sarili niya. Hindi uubra yun. A house divided against itself will eventually crumble. It is not just tenable what you are accusing me of. Sa ating panahon ngayon, kitang-kita din natin ang ganitong mga kalakaran. Literally, a house divided against itself. Sa ating mga tahanan, sa panahong ito ng pandemya, tumataas ang mga incidents ng domestic violence dahil nga sa lockdown at quarantine. Yung mga tao ay hindi na talaga normal ang kanilang pag-iisip o kaya ang kanilang paghawak sa kanilang mga damdamin.
Kaya tuloy nakakapagsalita ng masasakit o kaya'y nakapananakit ng pisikal. Domestic abuses and violence have arisen during this time. A house divided against itself cannot stand. Mga mag-asawa na araw-araw bangayan ng bangayan. Dahil nga sa hirap ng buhay, sinisisi ang isa't isa. Bakit kasi nawalan ka ng trabaho? Saan tayo kukuha ngayon ng pantustos ng ating mga pangangailangan? A house divided against itself will crumble. Sa ating mga barangay, mga syudad, pati na nga ang bansa, and literally again, a house divided against itself. Yung kongreso natin ngayon, pinapakita nila yung kanilang pagkakahati-hati na walang pakialam sa sambayanan. A house divided against itself will crumble. Ito yung mensahe din ni Papa Francisco sa kanyang sulat sa ating lahat nitong nagdaang linggo. If you have the time, you may wish to read the latest writing or encyclical of Pope Francis, Fratelli Tutti. Ibig sabihin ay brothers and sisters all. Mahaba po ang dokumentong ito, pero ang buod ng mensahe ng ating Santo Papa sa ating panahon ngayon ay Fratelli Tutti. We are all brothers and sisters. Magkakapatid tayong lahat. Hindi tayo kailangan na mag-away-away o lagi na lang nananakit sa isa't isa. Lagi na lang tayong nahahati. Sa halip na magtulong-tulungan, lagi na lang napapangibabawan ng galit sa isa't isa, ng galit, hinanakit sa kapwa. Sabi ng Santo Papa, what we need is universal love to fight against global indifference. Kailangan natin ang pagmamahal na tumatanggap at sumasakop sa lahat, hindi lang ang para sa iilan o para sa sarili. At yung ating mga karanasan ngayon ay nagpapatunay na divided we fall, united we stand. Kailangan ng pagkakaisa. Tawag ni Pope Francis dito ay global solidarity, social friendship. Kailangan natin na pagbuksan ang isa't isa. Kung lagi natin na minamaliit ang kapwa o hinahamak sila, mananatili tayong hati. Kung pananatilihin ang galit sa puso at inggit sa kapwa, mananatili tayong kanya-kanya. Kaya ipagdasal natin sa misang ito ang pagkakaisa. Unity among men and women, unity among countries, unity in the house. Ipagdasal natin ang mga pamilya na laging nag-aaway. Pagdasal natin ang mga Pilipino na lagi na lang nag-aaway. At ang sangkatauhan na lagi na lang hati-hati at kanya-kanya. Let us ask Jesus, the divine healer, to bring us unity and peace, harmony and love. Sapagkat kapag hindi natin inayos ang ating pag-uugnayan, tayo rin naman ang mapapahamak sabay-sabay, sapagkat ang isang tahanan nahahati sa kanyang sarili, hindi magtatagal, ito ay magigiba at masisira. Kaya ipagdasal natin ang pagkakaisa sa tahanan, sa lipunan, sa lahat ng bansa. We pray in this Mass for unity and peace in our hearts, in our homes, in our country, and in the whole world.